papakita ko po mamaya sa inyo yung mga comparative data on public safety indicator po. Sa road crash po natin na tinatawag. Yan po, January 1 to December 31 versus January 1 to December 2025 po. Yan po. Papakita ko po yung graph po na meron po tayo. Makikita mo na sa unang graph po natin sa bandang kaliwa po ng inyong screen na nung January yung dilaw po dyan, nung 2024 po yan. At tumaas po tayo, nakita po natin may 64 na pagtaas, 64 po. Ang taas po, napunta po na 168. Mula po nung 2024, meron po tayong naitalang 104. At meron naman po nung 2025, 168. Ibig sabihin po, ito po yung mga data ng road crash, yung po, vehicular accident kung tawagin po natin. Yung dito po sa bandang kanan po ng inyong screen, makikita nyo po yung reckless imprudence resulting in homicide. Ibig sabihin po, may mga namatay sa road incident po. Tig-anim po, makita mo natin. Ngayon po, samantalang po ngayon pong taon, yung dilaw po dyan, makita po natin ay taong 2024 po yan. Sa physical injuries po, tumaas po ng 53 na insidente. Ibig sabihin po, may mga physical injuries or nagkasugat or mga nagkagalos sa dala ng road crash ay tumaas po. Same din po na mga naka-damage to property po. Makita po natin na meron pong 72 nung 2024, nung 2025 117. Tumaas na po samantalang pong yung comparative crime plot po naman natin kung anong oras po talaga nangyayari ang road incident, makita po natin dito. Makita po natin sa linya ng 7 PM ay yan po ang pinakamataas na meron po tayong naging insidente ng road crash. Meron po tayong 22 ng 7 PM at sumunod naman po doon ay parehas po ng 3 PM at 6 PM meron po tayong 20. Yan po, makita natin dyan na kung kailan yung medyo paggabi ay doon po talaga nagkakaroon ng mga insidente. Mataas din po paglaon ng gabi, makita po natin dyan yung isa dyan, 10 PM meron po tayong 15. 15 na insidente na nakumit ay na hindi man nakumit na insidente about road crash. Ano naman mga araw or ano yung araw madalas nangyayari ang insidente na ito? Makita natin sa base sa graph natin, yung green po dyan, yung tinutukoy po natin ay 2025 po, yung itim po ay 2024 na data. Yung sa green po tayong focus na data po natin, nung Monday po, tuwing Monday, 42 ang mga sa buong taon. Every Monday po may 42 po tayong na-disgrasya through road crash. Meron naman po tayo sa Saturday na 40. Ibig sabihin po, Monday at Saturday po ang pinakamataas po natin na road crash incident. Samantalang po ngayong taon po, ipapakita ko po ngayong taon. Ngayong taon pa lang po, buwan ng January, buwan ng Enero pa lang po, meron na po agad tayong 21 na incident na makita po natin sa ating data. Then po, nagresulta po ito ng, yan po, sa 21 po, meron po tayo na italang isang namatay o resulting in homicide, reckless imprudence resulting in homicide. 13 naman po sa physical injuries, reckless imprudence resulting on physical injuries. Reckless imprudence in resulting to damage to property, 14, total of 27 po. Yan po yung meron po tayo mga naging ngayon po, ba't po namin to pinapakita sa inyo? Para po mapag-ingat po tayo na lumalaki po ang ating mga road crash incident po. Mag-ingat po tayo sa kalsada, sumunod sa mga batas trapiko para po hindi tayo, wag po tayo masyadong madali magpatakbo at lagi po tayo mag-helmet sa mga nakamotor, mag-seatbelt para sa mga mayroong sasakyan para hindi naman po natin hihiling kasi po aksidente, safe pa rin po tayo kahit paano pero po sana po wag na po agad madagdagan kasi masyado na po mataas ang ating mga number of accident po sa road crash po. Ito po ay patuloy po kami na nangangampanya para po umunti or wala na po sanang mangyaring aksidente pa po rito. Siyempre po, buhay po yan. Kita naman po sa data, may isa po namatay. Mahirap naman po. Kaugnay po nito, meron po kami ginagawang mga intervention program. Nagpo-post po kami sa Facebook. Nagkakaroon po kami ng offline checkpoint, choke points po. Kasama po ang LTO at Highway Patrol Team po dito po sa lalawigan ng Marinduque.
Ay isa rin po sa mga inisyatiba ng ating Marinduque Police Provincial Office ang pagkakaroon po ng pagkakandak po ng road safety. Ano po, kaisa po natin dito ang Land Transportation Office o LTO at ang Highway Patrol Group sa panguna po ni Police Lieutenant Mark B. Mayugba at sa LTO po ni Sir Leonard Gabuna, sir. Yan po, nakasama po natin sila. Nagdi-discuss po tayo sa mga schools, nag-i-schools po tayo. Kasi po, ito po ay para po malaman po ng mga estudyante yung na ano po ang dapat at hindi dapat. Siyempre po, hindi natin nakita na kadalasan po mga estudyante rin po ang nagdadrive. Kwento nga po nila yung may mga walang helmet, na ipaghabulan pa, ano po. Yan po, mali po talaga yan. Kaya po, patuloy kaming nangangampanya para po hindi po na madagdagan ang mga insidenteng tungkol sa road crash.